Kaugnay ng kamakailang pag-anunsyo ng pamunuan ng Sofitel Philippine Plaza, Manila ng pagsasara ng kanilang establishmento sa ikaunang araw ng Hulyo, inilunsad nito ang Malasakit Transition Program para sa mga empleyado. Bilang bahagi ng Malasakit Transition Program ng Sofitel, inimbitahan ang nasa 70 kumpanya upang magsagawa ng job fair para sa mga dating empleyado na inaasahang dumalo ngayong araw. So yung Malasakit for Sofitel program ay isang programa na ginawa para matulungan makapag-transition na mabuti yung mga empleyado ng mga natong hotel na to. So it's been running for 4 weeks. May 4 na aspeto ang pinag-uusapan sa transition nila. Yung kanilang kapakanan, yung kanilang kaunlaran or self-development. Ano pa yung pwede nilang gawin? Kasi karamihan sa kanila more than 15-20 years of experience. So pinaparealize natin na meron pa silang pwedeng gawin. Yung pangatlong aspeto, yung kabuhayan. So yung pagpapahalaga sa resources na meron sila, yung matatanggap nilang sum of amount from the separation pay. Pero I think, and then yung pangatlo is paano ba sila maghahanda katulad nitong job fair ngayon na bahagi ng Malasakit Transition. So the job fair is part of the entire journey. Isa lamang ang job fair na ito sa mga inisyatibong handog ng Sofitel sa ilalim ng Malasakit Program. Dahil bukod dito, ay nagsagawa rin kamakailan ng mga workshop at session patungkol sa paggawa ng resume at curriculum vitae, gayon din ang mga tips para sa job interview at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa kanilang transition period. Ilan sa mga hotel sa Metro Manila ang dumalo at nagbigay suporta para sa Sofitel. Ang goal po namin is makapag-employ po ng mga tao, especially yung mga mawawala ng trabaho this June for Sofitel employees. So basically gusto rin po namin makatulong sa kanila para parang yung transition po ng work nila is smooth and hindi na po sila mahihirapan maghanap ng panibagong work. We have the opportunity to onboard them or to have them with us as part of the family. Nariyan din ang isa sa mga taniyag at matagal ng hotel sa bansa, ang Manila Hotel. Sa amin sa Manila Hotel, we are one with the Sofitel team para sa welfare ng empleyado nila. Kumbaga, nandito din kami para tumulong na makakita sila ng panibagong simula. So, as hotelier, nararamdaman po natin yung mga nararamdaman ng ating kapwa-empleyado. Bukod sa mga hotel, ay naghatid din ng iba pang career opportunity sa ang ilang kumpanya para mag-alok ng mga trabahong hindi lamang limitado sa industriyang kanilang nakagisnan, kundi masubukan ding tuklasin ang ibang disiplina. Samantala, tinatayang nasa 20 kumpanya ang mayroong hire on the spot job application. Actually, we are valuing the efforts of the applicants. Kaya we give talaga the hiring on the spot para hindi na din sila pabalik-balik. Kasi the cost efficiency and diba, yung efforts ng mga applicants na instead of babalik-balik sila. So we hired on the spot para right after the process, they can continue processing other requirements and then right after that, they might start working na. Kaugnay nito ay isa rin si Rivero sa mga taong naniniwala na ang one-day hiring process ay mahalaga sapagkat natutulungan nito ang kapwa employer at aplikante na makatipid sa gastusin gayon din ang oras na kanilang gugugulin. Ilan sa mga natanggap sa trabaho ngayong araw ay sina Rogelio Buendia na 18 taong nanilbihan sa Sofitel at Hilario Bustamante na nagtrabaho ng 15 taon. Bagamat kapwa nalungkot sa pagsasara ng hotel na kanilang naging pangalawang tahanan sa loob ng halos 2 dekada, ay lubos naman ang kanilang pasasalamat. Bukod kina Bustamante at Buendia, isa rin sa mga tanggap na sa bagong trabahong lilipatan si Norman Bueno. Sa pagtatapos, nagpasalamat si Kamasura sa lahat ng mga dumalo at nagbigay suporta sa Sofitel. Buhay yung tinatawag natin na bayanihan, spirit of the Filipino. Natutuwa lang ako na napakaraming gustong ipakita nila yung Malasakit
sa mga panahong mahirap for mga empleyado na mawawalan ng trabaho. At dahil sa demand ng mga job seeker, gayon din ang mga employer, ay extended ang job fair na ito na muling gaganapin sa June 13 at 14. Mula rito sa lungsod ng Pasay, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.